Speaking of house and lot, investment pa talaga to? Bilang isang OFW, balak mo bang bumili ng house and lot? Bilang patunay na ikaw ay may naipundar, gaya ng karamihan? Bilang isang Pilipino, kasama na talaga yan sa ating kultura. Ang bahay at lupa kasi para sa atin ay parang isang trophy ng ating tagumpay. Pride natin na may kasamang ego, na ipakita natin na kinaya natin, lalo na kung dumaan tayo sa butas ng karayom bago tayo nakapagpundar ng bahay at lupa. Kasi nga, pinagpagura natin yan. Dugot pawis ang puhunan para maipundar ang bahay at lupa. Ligasiya para sa iba, kasi naipapasa sa susunod na salinlahi. Isa rin itong crucial factor para sa generational wealth para sa iba dahil sa equity na na-accumulate niya at sa potential property appreciation over time. Ganyan kahalaga sa karamihang mga Pilipino ang pagkakaroon ng sariling bahay at lupa. Well, sa accounting, tama yan. Ang house and lot ay considered fixed asset. Kung una, i-liquidate mo, ibenta mo, i-asset talaga yan. Pangalawa, gawin mong collateral, i-loan mo. Yan ang tawag ng iba na let your property work for you even in your sleep, di ba? Kasi kung hayaan mo lang yung property mo nakatunganga with all utilities, butas ang bulsa mo dyan. Maintenance cost niya, sa mga repairs niyan, di basta-basta. Bayad ka pa amilyar. So doon natin ma-apply ang sabi ni Robert Kiyosaki na ang tunay na asset ay siya yung nagpapasok ng pera sa ating bulsa. Ako ngayon, kung yung status ng bahay at lupa mo, kung may naipasok na pera, asset yan. Kung wala, panailabas lang ng pera, liability yan, kabayan. Yan yung isa sa masaklap na katotohanan na kailangan natin tanggapin. Kung hindi ko rin naman sinasabi na huwag kayong bumili ng bahay at lupa. Ay, ibig ko lang sabihin, hanggat maaari, yung simple lang muna. Huwag yung masyado namang bungga agad. Kasi kahit mag-observe tayo dyan sa paligid, mga kapitbahay natin, sino bang mga kilala natin, unang-unang pinupundar, bahay at lupa. Buhos lahat. Iba pa nga dyan, naglulon, di ba? Para lang sa bahay at lupa. Una, dapat simple lang muna. Kasi nga, liability yan. Di mo naman ibibenta eh. Simple lang muna habang nagbe-build ka ng wealth mo. Kung successful ka na, ma-achieve na natin yung pinaka-goal, pwede ka na magbahay at mansion pa. Pero hanggat nag-uumpisa ka pa lang, dapat simple lang muna. Ang ibig lang sabihin ni Robert Kiyosaki, kasi for example, may budget ka sa bahay mo na 2 million. Pagkasyahin mo muna sa halagang 1 million. Tapos yung 1 million, either inegosyo mo, bili mo ng assets. Yung 1 million mo, nagtatrabaho kahit tulog ka. By the time maging successful ang negosyo mo or ang investment mo, kahit pa triplehin mo pa yung bahay mo, pwede na. Kaysa naman inubos mo sa bahay, plus utilities pa, wala, nga. Nagbabayad ka sa utilities ngayon, sa maintenance, plus sa loan pa. Kada taon, amilyar pa. Kaya hanggat mare, simpleng bahay lang muna. Sa sasakyan, kung hindi naman masyadong necessary, wag muna. Ang maintenance sa sasakyan, grabe. Sabi nga rin ng ibang marami na mga successful na. Yung mga kabataan ngayon, ayaw nila sa delayed gratification. Ang gusto nila agad-agad andyan na. Hindi ganun ang buhay. Hindi ganun ang pagbibuild ng wealth. Kasi yun ang una mo, dapat talagang madisiplina ang sarili mo. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, kung hindi mo kayang talunin ang sarili mo, hindi mo kaya lahat. Ganun lang yun. I love you, Tagawan.